Naku, tito, tita, bare months na. Uulan na naman tayo ng stress. Relax muna para may chance ang maulan na naman ng premyo. Pag sumali ka sa Bingo Plus, online poker, or bingo, piso lang kada laro. Sign up now for a chance to win up to 75 million pesos. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Download the Bingo Plus app now or visit bingoplus.com to learn more. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Uy, share ko lang mga immortal. Na-try nyo na bang first online live streaming bingo sa Pinas kung saan pwede kang maglaro and mag-enjoy for 1 peso lang? Mag-download na kayo ng Bingo Plus. Download the Bingo Plus app now at Google Play and App Store or visit bingoplus.com to learn more. Mag-register na kayo sa Bingo Plus app para makakuha kayo ng libreng 620 peso credits. O di ba? Libre na nga, baka malay mo, manalo ka pa. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Licensed by the Philippine Amusement Gaming Corporation or PAGCOR. Be the next millionaire. Come and try Bingo Plus, the most popular gaming platform in the country. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. The Pod Network Entertainment. Talagang weird at the time kasi we're a little older. Diba? If you're middle-aged, hindi normal yung palipat-lipat. Dapat may one job, tuloy-tuloy ka dyan. Parang siguro abot ka ng mga ilang taon bago ka permanent mag-resign. ka, di ba? Parang pangarap mo ma-permanent. Tapos gano'n. Tapos pag permanent, chill ka na. Tapos sweldo, benefits, gano'n. And then sa akin, hindi masyado mahalaga yun. Ang mahalaga yung parang, sige, nag-explore ako ng life. Yan. Hanggang sa tanda ko na, nag-explore pa rin ako. Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga immortal wherein we talk about work-related topics in a light manner na para nagkukwentuhan lang tayo or nagchichismisan. This is the podcast for the working class. At kasama ko ngayon ang aking co-host si Zar de los Reyes. She's a career coach and an Upwork expert. Kaya yung mga freelancers dyan, naghahanap kayo ng trabaho sa Upwork, gusto nyo tanungin na paano makapasok, mag-message kayo sa LinkedIn ni Zar. Diba? Bago natin simulan ng episode, like and subscribe to the Underpaid Podcast, leave a comment, rate the podcast, join the Discord group and the Facebook group, and follow us in our socials. Okay, Zar, alam mo ba kung sino ang guest natin ngayon? Siyempre alam ko. Oo. Ano na nga chinik ko na nga yung LinkedIn niya Oo. O, diba? Yung mga creepy things na ginagawa ko. Akala ko creepy things na ginagawa niya. Ano kita mo? Hindi. Hindi pa. Pero, konting probe pa. Pero etong kasama natin, actually this episode is a collaboration. Nice. Of TPN and Puma Podcast. Kasi kasama natin ang host ng Imaginable Workplace. The Imaginable Workplace. Oh, yun. Diba? Papakilala ko na. He's a professor, creative entrepreneur, business executive, at kung ano-ano pa. Walang iba kundi si D. Carl Joe Javier. Thank you. Hi, Carl. I'm so happy to be here. I'm so honored to be a guest. I've listened to so many of your episodes. So excited. Gusto ko yung inaaway kayo ng mga office mates nyo. Tapos may mga ganti kayo. Ayan. Ay, ayos yun. Yung mga letter center, yung mga office confessions na gusto mo rin. Talagang yun ang yung highlight ni Carl. Oo. Yun ang naalala mo sa dami ng tinulong namin sa mga immortal. Gusto niya yung may drama, juicy, di ba? Yan. Check ko kung pwede ako magmura. Go. Hindi, pwede. No? Biniblip namin yung mga bad words kasi wholesome tong wholesome tayo dito. I'll keep it clean. Oo. Tama. Alam mo naman, wholesome is my middle name. Talaga? Stanley Wholesome Chi. Hindi. Mga jokes talaga ni Stanley, no? Welcome to the podcast, and matagal na namin na gusto kang imbitahan dito sa Underpaid. Sabi ni Jasper, ilapit mo raw yung mic sa bibig mo. Okay. Ayan. Ayun. Okay. Alright. Kasi, you have a podcast na The Imaginable Workplace. Let's talk about that. Okay. Ano yung pinag-uusapan nyo ron? So, the idea there. So, ang co-host ko dyan mga galing sa Haraya Coaching. So, it's Jen Horn and Jackie Caniza. And pinag-uusapan namin how to make the workplace better. So, kung manager ka, kailangan mo talaga ng ideas and
we'll talk through, kunwari, psychological safety or kunwari yung latest episode namin, bakit dapat nagli-leave sa mga tao. And bakit mali pag hindi ka nagli-leave. Ganon. So, basic ginagamit yung VL things. tsaka yung SL. Yes. Yan. Yes. Anong purpose ng VL at ng SL? Vacation leave and sick leave yun hindi VL na vacation leave and sinungaling leave. Hindi ganun yun. Meron pa nga mga meron pa nga mga bago ngayon, mga wellness leave Meron nga yung mental health leave, ganyan. So, bakit siya mahalaga? Bakit hindi okay na hindi ka na lang tumanggap nung extra pay, di ba? Minsan pag hindi ka pumasok, ika-cash na lang yun. So, yung mga issues in the workplace and how we can make work better for everyone. So ano pala That's very interesting. Parang fantasy rin to. Fantasy talaga siya. Diba? Imaginable. Kasi mahirap to pa rin yung very progressive, very inclusive workplace. Yung mga parang, paano kaya kung isang araw lang tayo sa isang linggo mapasok sa office, diba? Tapos yung boss natin, sila yung lagi nagtatrabaho sa opisina, tayo sa bahay lang tayo. Wow, iba naman yun, Stanley. So bagay, pero pasok pa rin Ini-imagine naman niya yung imaginable talaga. Yung para sa sobrang laki ng sweldo ng empleyado, pag in-increasean pa siya, tatanggi na siya dun sa boss. Kasi ang problema niya, hindi ko na nga maubos yung pera ko eh. alam mo, fantasy na fantasy, Stanley, diba? no? Gano'n. Hindi yata, pero sige, okay lang. Sa bagay, pangarap mo naman yan eh. Sa Earth 2, ganun. Yung mga tao, sobrang daming pera nila. In an alternate reality. Bizarro world, ganun. Alam mo, halatang nagko-comics ka. Oo. Halata. Naintindihan mo yung bizarro world? Hindi. Sige, explain mo. Yun yung si Superman, may kalaban siya, si Bizarro. Parang clone niya. Pero naging parang zombie. So may sariling mundo yun. Tapos lahat baliktad. Oo. Tapos lahat sila magkakamuka. Yun. Ayos. Sorry, lumabas yung nerd. Diba? Medyo geek creds, kasi kami. Pero, Carl, sa dami na ginagawa mo, you're a creative writer. Paano ka ba nagsimula sa pagpa-podcast? And you've done so many things na professor ka sa Ateneo, pero UP graduate ka, di ba? Talagang kailangan mo sabihin yun. Pero ano nga na tinuturo mo sa Ateneo? Hindi, at least hindi naman siya lumalayo nasa Katipunan ka pa rin naman eh. Tumawid lang ako, ganun. Oo. So, ang training ko, undergrad, is in fiction. Talaga specialization ko. Yeah. So, making stuff up. But also, in line talaga doon sa title ng making podcast. Stuff up, diba? Yun naman na pwede fiction. Pwede sa opisina yun. Nag-iimbento ng kwento. Yeah. Diba? pang sick leave. Oo, di ba? But ang nangyari sa akin kasi is madali ako mainip, madali akong madalas ako mag-resign. Hindi ako tumatagal sa isang job. Para 3 years, 5 years, ganun. Bakit? And then moving on to the next thing. Kasi parang gusto ko na meron akong inaaral na bago. Okay. Tapos medyo mabilis naman ako, at risk of pagyayabang, pero mabilis ako mag-pick up. Ayaw mo ng stagnant so, yun. Tapos mag-hit na ako ng point na, okay, gets ko na to eh. And then medyo may inip na ako or feeling ko meron na akong kailangang bagong i-explore. At least may awareness ka, no? Tapos warning ko naman talaga yung mga nag-hire sa akin na mainipin ako. Okay. Na may hangganan yan na parang baka pag sobrang galing ko na dito sa job na to, saka ako bibitaw. Mainipin, kunyari, wala pa 15, dapat sweldo agad. Iba naman yun. Iba naman yun, yung hassle sa finance. So, back then, hindi naman, di ba, Zar? Back then, hindi naman accepted yung ganyan na marami kang ginagawa or yung parang you jump from one company to another. Paano yan na-handle ng parents mo? Kasi ako dati, yung nanay ko, pinapagalitan ako, hindi raw tumatagal din eh. But sabi, was that your experience? Sa resume, ganon. Pero yun ba yung experience niya? Like, did you feel yung may mga biases yung mga tao or ayaw nila sa ginagawa mo sa process mo? Did you feel that? So, sa parentals, actually, medyo walang tiwala sa akin yung magulang ko. Okay. Talagang parang walang mangyayari sa buhay nito, sa bahala ka na dyan. So, hindi na nila pinapansin yung pinagagagawa ko. Parang medyo signal naman na nung bumagsak ako sa subjects ko no first year
ko ng college. Kaya ako napa-shift from my main course to creative writing. Kaya ako na-discover ang Ano yung first course mo dati? political science. Kasi dati magiging lawyer ako. So gusto mo maging politiko, ganyan? Well, Lawyer. The law degree. Ganyan. Pre-law. Di ba? Pre-law. Oo. Para ka sila, sino ba yung mga attorney? Uy, nag-pol-sci din ako, di ba? Oo nga, nag-iisip ako ng mga attorney na nakalimutan ko na nag-pol-sci alam na ko na yung mga peg na attorney, parang sila Fortune, ganyan. Nakikita ng mga yun. Oo, di ba? Oo. Sila, sino pa attorney? Si Roque, attorney yun, di ba? Iba rin kinikita nun. Medyo na, Sige, Hindi, iba. mag-name ka pa. Si Sarah, attorney yun. ang daming maraming may law degree. Di ba? Oo. Pero Pero ayaw mo mag-politics? No, no. Ayaw mo. And after a year of being in UP, medyo na-figure out ko na gusto ko maging creative. Ganun. And so everything has gone towards paano ba ako pwede maging creative. At siguro doon napunta yung ba't ako nakapasok sa Puma-podcast, sa mga ganyan. Yeah. But yung naintindihan ba ng mga tao, feeling ko hindi. Talagang weird at the time kasi we're a little old. If you're middle-aged, hindi normal yung palipat-lipat. Dapat may one job, tuloy-tuloy ka dyan. Parang siguro abot ka ng mga ilang taon bago ka permanent mag-resign. ka, di ba? Parang pangarap mo ma-permanent. Tapos ganon. Tapos pag permanent, chill ka na. Tapos sweldo, benefits, ganon. And then sa akin, hindi masyado mahalaga yun. Ang mahalaga yung parang, sige, nag-explore ako ng life. Yan. Hanggang sa tanda ko na, nag-explore pa rin ako. Pero ito yung senyalis nung ginagawa ni Carl. Senyalis na mayaman si Papa at mayaman si Mama. Pero alam mo, I wish. Ang gusto ko kay Carl, alam niya kung anong gusto niya eh. Oo naman. Kasi yung mga ibang tao, magja-job hop pero wala. Hindi naman nila alam yung gusto nila or wala silang purpose. At least si Carl alam niya eh. Yung iba nga. Kasi walang pressure. Ang totoo kasi dyan, nung high school ako, wala kaming pera. So sabi sa akin, pag hindi ako nakakuha ng scholarship, pag hindi ako nagtrabaho, wala na akong, hindi ako paaralin. Hindi ka mag-aaral. Okay. Nagtrabaho na lang ako. Ganun nga dati. Tapos bubuhayin ko na lang ang paaralin kasi yung high potential, yung mga kapatid ko. Oo. So bahala na ako. Tapos talagang wala. And so kung hindi ako nakapasa ng UP, and that's why, parang mahalaga na nag-exist ang mga state institution. And then, nung nasa UP ako, nag-research assistant ako, racket, ganyan, simula pa lang. Kung anong pagkakakitaan, hustle lang. Oo. And nakakatuwa yan kasi yung mga listeners natin, mga immortal, na-encourage sila na, uy, okay lang magkaroon ng side hustle. Yes. Kahit na working student ka pa, di ba? As a student, one of the things I think is nawawala is yung, like, ito magmumura na ako, pero you have to shovel shit. Kasi kunwari ngayon, komikero ako, editor ako, meron akong internationally published comics, nagta-translate ako, mga ganyan. Pero alam mo kung saan ako nagsimula? Ako yung pupunta doon sa bahay ng writer, kukunin ko yung pages, tapos i-deliver ko doon sa artist. Tapos from the artist, kukunin ko, tapos dadalhin ko sa editors, ganyan. And then ako yung tagahatid ng mga sweldo, ganyan. So, wala, nothing. Parang runner, di ba? That's an old school na trabaho. Yung parang Devil Wears Prada na. Yes, and I don't ever want to be above that. So, kunwari sa Puma Podcast, lahat ng position, tinry ko gawin. Para naiintindihan ko. Kasi ang pinaka-bad trip, di ba? Sobrang nakaka-bad trip yung boss na mabilis lang naman yan, di ba? Madali lang naman yan. Pero kailangan, kung naranasan mo siya, maintindihan mo kung gano'ng kang kahirap. So, hindi mo mabibelittle yung work na ginagawa ng mga tao. Yung training na ginawa mo, that's very Chinese style. Talaga? Yung mga anak ng may-ari, pinapatrabaho sa mga negosyo ng para alam nila. Para alam nila. Tapos, unti-unti angat. Parang may sarili kang time and motion study. Parang gano'n. Wala akong Chinese blood pero ganun yung thinking. Vibe pala ako. Okay. Sila yung mga Gokong Way ganyan. Talaga? Okay. Pero alam mo kung saan ka nagtagal, Carl? Sa Ateneo. Lecturer ka pa rin, 10 years. Pero kasi yung lecture, that's very low frequency. Like ngayon, wala akong units pero I'm still on the faculty. Parang medyo hawak mo oras mo dyan eh. Oo. Parang kung ilan yung gusto ko ituro in one sem. Talaga? You can decide? Oo. You can choose? Ilan yung available. So 3 units. Minsan nga, nagsisplit pa ako ng class kasi nung naging CEO ako, medyo mahirap magturo alongside. So usually meron akong co-teacher. Pero hindi ka na kumukuha ng madali na para sa'yo kumuha ng OJT.
Sa Ateneo ka di ba? Actually, no. Madali. May connection ka. Tapos may puma-podcast. So, legit yung kumpanya, pipirma-pirma kayo, ibigay kayo ng grades. So, yung Ateneo gig, may flexibility yan. Okay. Gets. So, sa mga pinasukan mong trabaho, ano dyan yung pinakamaiksi? Yung tenure. Kasi kung hindi ka tumatagal sa trabaho, meron ka dyan mga hindi nilalagay sa CV mo eh. Oo. Ay, hindi ko pwede ikwento. Hindi, wag mo na banggitin yung ano. Okay lang. Bagay na nagkalat ako. Wag mo na banggitin yung kumpanya. Ano lang yung trabaho na yun? Nakakwento ko to minsan na naging courtside reporter ako. Saan? Hindi ko nga babanggitin. Ay, sorry isulat mo na lang. Oo, sulat mo na lang. Naging courtside reporter ako. Tapos, it wasn't for me. So after mga 2 weeks of that, hindi ko alam kung parang pwede namang i-bleep to no? Pwede ma-i-bleep. Sige, kwento ko lang kwento mo. I-bleep na lang natin yung mga kailangan i-bleep. Meron akong matinding habit. Okay. Tapos, dun sa courtside reporting, kailangan pumasok ko na 6 a.m. So, may day off ako. Alam kong day off, so kinabukasan. You get out of my sight! Okay. Kinaumagahan, pinapapasok ko kasi yung other reporter hindi makakapunta. Anong oras yung game? Hindi, kasi yung minsan pinapa-cover siya yung mga practice, gano'n. Punta ka ng practice, gano'n. So, alisin na lang natin yung... Get out of my... Sige. I-bleep na lang Kailan natin. Kailan yan? Last year? This was kaga-graduate ko lang. Okay. Bata ka pa. So gano'n. Ano to? Sa TV o sa dyaryo? Or TV. sa TV? So, nagre-report ka talaga, nagsasalita ka doon. Pwede mo kaming bigyan ng sample. Oo nga. Tagal na noon, bro. More than 20 years. Wala namang masama doon, di ba? Hanapin nga natin. Ang pinaka-interesting lang sa akin noon is, ang liit ko eh. So, 5'4", tapos in-interview ko mga 6'5", 6'8". Yeah. So, di ba gano'n naman ang courtside reporter, di ba? Ganun talaga. Or meron akong dalang bangko. Tapos yun, pag mag-interview ako, tatayo ako doon sa bangko para madali ma-frame ng cameraman. Ito one of the reasons kung bakit siya naging courtside reporter is because may itsura siya. Actually, I was going to say, alam mo, tatanungin ko nga Hindi ka naman kukuning courtside reporter kung Oo. Kung hindi ka kaaya-aya tingnan. Tingin ko nangyari lang yun kasi walang ibang... Kasi producer ako. I was a producer. And then hindi sumipot yung reporter one day. So sabi nila, ikaw yung nandyan kasama mo yung cameraman, so ikaw yung mag-file ng report. So kaya ako na on-cam. And then yun. Kala ako file ng report, parang police report ang iniisip ko eh. Parang nga Ganun na rin, di ba? Noong time na yun, ito ba yung may mga Pinoy exchange, gano'n, tapos andun ka sa mga this was way earlier. Talaga? Okay. So anto, basketball. Early 2000s basketball. I-bleep na lang natin kung kailangan i-bleep pa. Ano to? PBL, PBA, UAAP o ano? Lahat. Under what network ka? Kaya pala. Ano yung ganon? Ganon. Ano yun? Ayan. Ano to? Okay. Bilangin mo. Ayan. Wala akong sinenyas. Wala. Okay. I-bleep na lang natin yung mga ganyan, no? Tapos i-blur natin. Diba? Edit natin. So, sinong boss? Stanley, napapakwento ako eh. Syempre, ganun talaga. Actually, napaka-interesting nga eh. Di ba ito yung mga gusto mo, Carl? Ito yung mga gusto mong pakinggan. Ito yung testing, di ba? Ito yung... Actually, bagay ba sa akin to? Ganyan. Tinatanong niya sa akin dati, totoo ba yung nagsusulat ng sweldo? Kung totoo. Alam mo, totoo yun. May papel talaga kami, tsaka may ballpen. Kaya lang, nasa malaking studio tayo dahil Carl Javier ang ini-interview natin eh. Oo nga big time Hindi naman tayo dito masyado madalas lead ko naman, parang lead ko nga dito sa couch. Ganyan lang kalaki yung couch namin dun sa dun sa show namin ni Jano na nagsisiksikan kami. Yun. So does it pay well being a courtside reporter? No. No? No. Allowance lang ba yun? Allowance lang? Depende yan. Ang sweldo mo parang reporter talaga. Meron akong, kasi producer/reporter. So at the time. But again guys, sobrang saglit lang yun. Anong taon to? 2004? Okay. 2005. Noong 2004, 2005, magkano sinisweldo ng isang reporter? Parang nasa G's eh. Ganun.
Jeez. Pero producer-reporter na yun. Hindi kasi pag Dalawa na reporter yung ka jobs naman, niya. pag reporter ka naman sa network, all around kay. You write your script, ikaw kakausapin mo yung cameraman, di ba? Tapos But again, sobrang saglit lang to kasi nga it was not for me at nakailang linggo lang ako tapos out na ako. Nagtataka tuloy ako kung ano itsura ni Carl nung 20 siya. Hindi, search mo na. Maya na lang pag alis na ni Carl. Tapos are you rooting for any team? Nung time na yun? Nung time na yun? Wala. Talagang kung san ka ipadala, kung anong game, gano'n, go lang. I just really loved basketball at the time. Okay. But again, like this was a very short time. Feeling ko kasi mafa-fact check ako tapos may magkakalong ka tapos baka makita yung tape, ganyan. Hindi naman siguro mangyayari yun. But parang hindi siya, kasi tinignan mo yung shortest So hindi siya significant enough na linalagay ko sa resume, kinikwento ko. Pero there's interesting stories. Was there a time na may interview kang athlete na sinungitan ka? Wala. Mabait sila. Pero yung mahirap kasi, di ba sa basketball, and I don't know kung bakit hanggang ngayon ginagawa natin. How did you do in the game? Bakit kayo nanalo? Habang humihingal, di ba? Anong ginawa nyo? Tapos sagot sa akin, we scored more points So, I mean, of course, di ba? Yeah. pero di ba, parang ang hirap naman din na you've spent a whole game na naghihingal ka dyan, binigyan mo na ng effort mo, sabay, ba't kayo nanalo? So, hindi naman yung trabaho yung isipin ko ba't sila nanalo, di ba? Ang trabaho niyo manalo. So, unfair din naman. Actually, sobrang unfair na expectations natin sa athletes ngayon, yung paupuin para sa press con, tas, ba't kayo natalo? Explain mo, di ba? Parang sa NBA, di ba? Tapos parang ang daming reporters na parang kukuyugin sila ng mga tanong, minsan chismis pa, di ba? Lahat yun. Tapos may kung ano sa Twitter, ganon. So I do think na, I mean, this is one piece of the conversation din sa imaginable workplaces, yung pag-build natin ng space na maging caring sa mga tao na yung ganyan na taken for granted kasi ayan, celebrity sila, basketball players sila, pero yung pagkatao nila medyo napapabayaan natin after the game. Ako very interested ako. Sorry. Ako very interested ako dun sa podcast. Like in terms of tips, for example, ano yung top 3 tips mo for managers or in the office? I think ang lagi namin binabagsakan, number 1 really is communication. As yung communication na yun, dapat open and honest communication. Sinasabi din ng Haraya kasi yung they try to build safe and brave spaces. Okay. Pero in the Philippines, hindi tayo straightforward. That is true. Meron kaming episode, ang title niya, Huwag Kang Passive-Aggressive. Ang ginagawa ng mga empleyado sa Pilipinas, nagkukwento sila pag wala na yung boss. Nagchismisan sila, gagawa ng GC, gagawa ng Viber group, wala yung boss. Nung nag-opisina pa ako, yung parinig, yung papasok sa ayun na naman si ganyan. Tapos wala kang way para i-confront yung tao na nagpaparinig. Kasi dinideny nila kasi pag kunwari, ay yung mabaho dyan. Pag sinabi mo, anong pinagsasabi mo? Bakit? Ikaw ba yung mabaho? Di ba parang umamin ka na ikaw yon. So, yung ganong behavior, wala siyang mararating. Parang it feels good. Parang nakapag-vent ka, naaway mo yung gusto mong awayin. Pero at the end of the day, hindi naman nagbago yung situation niya. Hindi nag-improve. Or minsan, magpaparinig sa Facebook, ipopost nila. Yung iba dyan, something. Di ba? Ito naman kami, pinapa-overtime, ganyan. Ginawa mo ba yun? Ako? Oo, ever? Hindi Ako, ginawa ko yun. Ginawa mo? Nag-vent ka sa Facebook? Mga noong 2010. Kasi it feels good to vent. Tapos, syempre, mag-vent ka sa Facebook. Tapos, may mga magla-like, tapos kukomment sa, nga, kupal nga yung mga ganyan. Or sino yan? Naghahanap ng kakampi, di ba? Tapos ang sarap ng feeling na na-affirm na, nga, kupal nga yung mga ganong tao. But then after, walang narating. Tama. Kasi communication, ayun. Kasi ang feeling ng iba, pag wala silang ginagawang ganun, sila yung kupal. Sila yung pinaparinggan Wala silang di ba? So, yun yung number 1, communication. Ano yung second? Actually,
doon lagi bumabagsak is always communicating and then kunwari may episodes kami about feedback. Ganun din yun yung openness, communication. So ang mga Pinoy tatanggap lang, pero pagka pinagsabihan, sama ng loob, mag-a-absent, mag-a-awol, di ba? Dadamdamin nila kahit sila may kasalanan They take it personally, no? Yun. Or, we talk a lot about culture. Parang company culture. Ano ba yung, bakit ganito yung nangyari within the company? Grabe. Ibang pinag-uusapan nila sa podcast. Sa underpaid kasi, yung mga pinag-uusapan, paano mo sasabihin sa asawa ng boss mo na may kabit yung boss mo, mga ganun. Pero culture pa rin yun. Diba? Nangyari. Kasi dapat hindi ganun. Nangyari ganun. Sasabihin ba dun sa asawa ng boss mo na may kabit yung asawa niya? Oo, nakikita mo, ganyan. Diba? Kasi during the, office hours Nag-iisip tuloy ako. Sasabihin ko ba? Or parang makikialam ka ba sa love problem ng kaopisina mo? Ayan. Na yung dalawang, kaopisina mo, magjowa sila. Tapos nakikita mong nag-aaway, makikialam ka ba? Hindi. Ako hindi. Parang galing kasi work problem yan. Pero work problem yan Hindi siya management problem. Oo. O kaya yung mga pinag-uusapan namin, magtitiwala ka ba kay HR? Alam mong pare-pareho yung sinisweldohan ni boss. Yan. Diba? Pwedeng pag-usapan yan. Kasi culture issue yan Open ba? Ganyan. Should you know? And mahirap na sagot yun Kasi di ba, lumabas na actually hindi gumagana yung performance pag alam yung lahat kung ano yung mga sweldo. Like, iba-iba yung outcomes ng study. So, mahirap mag-decision. And I think that's where we talk a lot dun sa mga mahirap na decision. Diba? Yun yung kung saan naglalaro yung podcast namin. Okay. Kunyari, ninakaw yung pagkain mo sa pantry. Paano? Yan. Also, may episode kami dyan. May episode kayong ganon. Kasi, meron na tayo. nagkaroon ng balita na, dinimanda yung sumakitan tiyan. Yung sumakitan tiyan, siya yung nagnakaw ng pagkain sa pantry. Ang labo, no? Nakinampihan ng HR. Yun ang malabo. Diba? So, meron kaming episode dyan, yung pet peeves. Tapos kasama dyan yung may nagnanakaw ba. So, within that episode, in-identify namin ano yung mga bagay na nakakainis lang na wala, tanggapin mo na lang na medyo weird or ginagawa ng office mate mo yan. Or ano yung mga kailangan mo isumbong sa management at yung mga kailangan may policies. Yeah. So yung pagnanakaw na yun, dapat talaga may management policy against that. Tama. Tsaka may camera. That makes sense. Di ba nanakaw dyan sa, di ba? Dati, uso yung may parang speaker tapos naririnig mo yung pinag-uusapan ng mga empleyado. Wow. Saan? May ganun May mga ganun sa office Kailan ka ba nagtrabaho? Ano ba yan? Nung 90s kasi may nakita kong office na ganun. May speakers. Tapos pag nilakasan mo yung volume, maririnig mo yung pinag-uusapan ng mga empleyado. And alam ng mga empleyado na... Saan yan, Stanley? Small offices sa mga small offices. May ganun. So alam ko kasi may episode kami about surveillance. Oo. And parang surveillance, productivity management. Kasi yung uso ngayon is siniscreenshot yung laptop mo. Ayun, yung boss yung company will put software para mabantayan tapos kung gumagalaw ba yung cursor mo, mga ganyan. Usually pag pag work from home, ganun. Oo. Kaya nga May time tracker with screenshots. So, pero yung hindi ko pa narinig yung ganun Parang kasi parang diba, pang Miss Spy, parang diba, pang 70s, 80s Meron kasing mga speaker na pag pinindot mo, pwede mong tawagin, nandiyan ba si ganito, si parang ganyan? May intercom? Punta ka rito, may intercom. So, two-way yun? Oo, two-way yun. Pero pagka nilakasan mo yung volume, maririnig mo yung pinag-uusapan nila sa kabila. Okay. Well, I haven't heard may mga ganun sa office dati. Iba talaga pag ibang generation no? Kasi kami, magkaedad lang kami. Ganun ba? Mas matanda kayo sa akin. Talaga? Oo. Ilan taon ka na ba? 28. Kapal na mukha. Sige. Yan. Sige, magtutuloy-tuloy The imaginable, Imaginable na 28 si Stanley. Itutuloy natin yung podcast in a short while kasi kailangan na natin. Tingnan mo yan. Nung pinansin yung edad niya. Kailangan na natin maglagay ng commercial tsaka magpapalit ng battery. Maglalagay siya ng commercial ngayon. Maglalagay ng battery si Jeff. Okay. Dali lang.
Adulting is hard. No cap. Umuulan ng responsibilities. Relax muna. Have fun. At baka maulanan ka pa ng premyo. Pag sumali ka sa Bingo Plus. Online poker or bingo, piso lang kada laro. Sign up now for a chance to win up to 75 million pesos. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Download the Bingo Plus app now or visit bingoplus.com to learn more. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. So, suportahan ninyo yung mga produktong ina-advertise natin din sa Underpaid. Kasi naniniwala kami sa mga produktong yan. Anong produkto? Tsaka kung sugal yun, pwede silang manalo. Hindi. Tama. Kung sugal, bahala kayo sa buhay nyo, ha? Wala kami sinasabing magsugal kayo. Parang, trabaho lang to, ha? Entertainment lang. Oo. Kailangan namin kumita, eh. Pati yung network, kailangan namin kumita, di ba? In any business, di ba? Naranasan mo na ba yung may pinagawa sa yung boss mo pero labag sa loob mo? Oo naman. Kahit yung pa-OT, yung mga ganyan. Ayaw mo mag-OT? Forced OT ayaw mo? Minsan kasi, di ba, yung pwede naman. Yung naiintindihan mo, pero yung mag-OT ka kasi merong hindi ginawa na tama. Okay. Or hindi bigla na kayo sinabihan. Nakaka-bad trip naman. Or yung parang pinag-OT ka kasi yung kliyente gusto nilang i-please. Nagyabang yung account executive sinabi, kahit hindi kumain yung mga artist namin tsaka yung mga writer, tatapusin nila yan. Parang kwento mo yan, Stanley. Ganun sa advertising dati. Actually, ganyan yung mga kwento ni Stanley. Dami mo pinagdaanan na. Oo, ganyan talaga. Parang nakakatakot magtrabaho sa advertising. Dati yun. Dati. Ngayon mabait na mga tao sa advertising. Noong mga 90s, 80s, ganun. Mga 2000 naman, 2000. Mga 2000. Madalas ako nagturo. So, dami kong experiences naman as a faculty member na, yan yung mga, bakit natin ginagawa to? Kasi requirement or something. Carl, bago ko tanungin yung last question for the episode, promote mo muna yung Puma Podcast. Pakinggan niyo yung podcast niya. So, Puma Podcast is a lot of podcasts. So, punta lang kayo sa Spotify, discover Puma Podcast. We do narrative, interview, ganyan. So, friends naman kami with TPN. Oo naman. Marami kaming overlaps. But, kung gusto niyo ng history, meron kaming WhatsApp. Kung gusto niyo ng sports, meron kaming Go Hard Girls. Kung gusto niyo ng news, meron kaming Teka Teka. I'm also the editor-in-chief currently of Teka Teka. So, nice. If you want to hear more podcasts like Stanley's, you can check out Puma Podcast. Ayun. So, thank you. Social media accounts. At Carl Javier on Instagram. Ayan. Mga immortal, kung kayo nakikinig sa Underpaid, makinig din kayo sa Imaginable Workplace. Follow nyo kami sa mga social media accounts. And Carl, dahil professor ka sa Ateneo, oh no, i-share mo naman, meron bang nagka-crush sa yung estudyante? Crush lang naman I want to say wala. Pero dapat wala. Dapat wala. Dapat wala. Yung mga nagpapapansin sa yung estudyante, wala. Wala rin. Talaga? Nasa edad na tayo na wala nang ganyan. So sa mga immortal na nakikinig dyan, kung gusto nyo malaman yung buong kwento, abangan nyo yung part 2 na guest natin si Carl. There you have it for Carl Javier. Zardos Reyes, I'm your host Stanley Chi, and this is the Underpaid Podcast. This is brought to you by Bingo Plus. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.